hapon sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang labing dalawang obrang maestra, akdang pandaigdig at pagsulong ng panitikang Pilipino. Bago tayo magsimula, meron ako inihandang sagot. So, ang laro na ito ay tinatawag na hulaan mo. Sa laro na ito, paunahan lang kayo sa pagtaas na kamay para sumagot. Handa na ba kayo? Handa na po. So, maaari mo kayo magsimula. Ito ang unang katanungan. Ito ay mahiwagang ibon na may tatlong hari. Ano ito? Yes, Mikay. Ibong Adarna. Magaling. At sa pangalawa naman, ito ay isang nobelang isinulat ni Jose Rizal na nagpapakita ng mga tema ng paghihiganti at revolusyon. Ano ito? Yes, Dory. Filibusterismo. Tama ba ito? Opo. Galing. At ang pangatlo naman, ito ay pinakamahabang epiko sa mundo na tumatalakay sa pananampalataya ng Indiana. Yes, Ricapente. Magaling. So, ito ang mga halimbawa sa mga obrang maestra, pandaigdig at panitikang Pilipino. Ngayon, alamin natin kung ano mga ito at paano ito naging impluensya sa panitikang Pilipino. So, ngayon, umako naman tayo sa The Iliad and Odyssey. Tinatalakay ng Iliad and Odyssey ang karangalan, galit, kapalaran, pagkamatay at pagiging tao. Naging impluensya ito sa Pilipino tulad ng kay Odysseus na matiyagang kapaglakbay pa uwi. Magsisilbing inspirasyon ng mga Pilipino na huwag sumuko sa mga pagsubok sa buhay. Ngayon ay dumako naman tayo sa The Canterbury Tales ni Geoffrey Chaucer. At ito ay pinapakita ng Canterbury Tales ang isang malingit, makatao at matapang na pag-unawa. Sa madaling sabi, ang Canterbury Tales ay nakakatulong sa mga Pilipino na makita ang kahalagahan ng panitikan bilang salamin ng lipunan at inspirasyon upang gumamit ng sariling wika at kultura sa pagsusulat. Ngayon, dumako naman tayo sa pangatlo. Ito ang Florante at Laura. At makikita dito ang obrang maestra na panitikang Pilipino na tumatalakay sa pag-ibig, pagtataksil at katarungan. At nakaka-influensya ito sa Pilipino sa pamagitan ng ang Florante ay Laura ay hindi lamang isang kwento ng pag-ibig, kundi naging salamin ng lipunan noon ng mga turo ng aral at nagbigay inspirasyon sa mga manunulat na pagmamahal sa sariling wika at bayan. At kasunod naman sa obrang maestra Pilipino, ang El Filibusterismo. So, sa kabuuan, ito ay sinulat ng ating pambansang tirano, Jose Rizal. Ang El Filibusterismo ay isang nobelang nagpapakita ng mga pagsubok at sakripisyo ng mga karakter sa harap ng api at kawalan ng katalungan. Ipinapakita nito ang kalagahan ng katapangan, limit
mayaman at mahirap. At talikang diin ang karapatan ng mga manggagawa sa pagitan ng karakter na sina Delphine at Philip. Nabigyan ng boses ang mga api at ipinakita ang kahalagahan ng pagpapantay-pantay. Kaya ang nobelang ito ay naging gabay at inspirasyon para sa mga sumunod na manunulat na gumawa ng akdang panlipunan. Ipinakita ng kwento na ang kahalagahan ng pag-ibig, pagbabago at pagtutulungan ay posible kahit magkaiba ang pananaw sa buhay. Ngayon, dumako naman tayo sa kwentang Ako Kamusta. Ito ay isang nobela na isinulat ni Harriet Beecher Stowe noong 1852. Ipinapakita nito ang kalupitan at kawalang katarungan ng sistema at pagkaalipin sa Amerika. Sa pamamagitan ng kwento ni Uncle Tom's, isang babae at matatag na alipin. Ang kwentong Uncle Tom's ay may malaking impluwensya hindi lamang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa kagaya ng Estados Unidos at Italia, na nagpakita ng anti-slavery forces na ngayon sa Amerika. Ang halimbawa nito ay ang sinulat ng aking pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere, na nagpamulat sa maraming Pilipino sa pang-aabuso ng mga Panginoon sa panahon ng mga Kastila. Mas nangyayari hindi ng pera. Sinulat ni David Ang media ay nahalos sa ito ay ang impyerno, pagkatento, at paradiso at ayos. Sinulat sa kulungan ng mga beto tinatawag na Terza na may inyang 11 kapitales. Ang Divina Comedia ay may mga inibigensya sa lalo sa mga at pananampalataya at pag-ugali ng mga tao na siyang naging bahagi ng kultura at pamilya. Ang halimbawa nito ay ang Kristiyanismo ni Dr. Jose Rizal lalo na sa paggamit ng Aleluya at tema na distributo sa mga tunay kwentong inilaw. Ito ay sinulat ni Dr. Ganda Serrano. Ito ay isang kritikang bagay mula sa pagkasulot. Isang sulat na lulong na nakatira sa bibliyoteca ng Panginoon Pilipinas. Ang Hinyawo ay ibigto ito bilang mahalagang para ng kultura at kasaysayan ng mga katutubong tao sa kanila. Ito rin ay may mahalagang bahagi ng panimulang Pilipino dahil ito ay nilalaman ng mga tagos sa pagka-Pilipino sa pamamagitan ng kwento ng mga tradisyon, kultura at pagkakas. Dumako naman tayo sa kwento libungan. So, ang kwento na ito ay umiikot sa maliwagan at libungan na may isang tribo na may kakayahang magkapagbili ng anumang karamdaman sa pamamagitan ng kanyang awit. Ang libungan na ay isinulat ni Jose de la Cruz o kilalang bilang Jose Sisi sa panahon ng mga Kastila na ngayon ay makakita ng panitikan at ang ekonomiyang Pilipino. Naging influensya ang kwento libungan na sa panitika Pilipino dahil sinayaman nito ang ating wika at estilo sa pagsulat. At naging inspirasyon rin ito sa ating mga manunulat sa paggawa ng kwento, tula, at iba pa. Ito ang mga mahalagang
ay wala kanina. So ano nga ba ang kahulugan o ibig sabihin ng pahayag ito? Ang ibig sabihin ng pahayag na ito ay anuman ang pinakadakilang likha sa panliligan ng Pilipinas, ito man ay tula o tuluyan